problema ng Pilipinas. Kasi sino raw pong makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte? Hindi ang mga Pilipino, lalong hindi ang biktima ng mga krimen o yung mga nagugutom. Anong reaction po ng palasyo dito? Opo, tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kaniyang sarili at ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, kung di po tayo nagkakamali, sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Aha. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Lalo-lalo na, and I quote, Pero dati 'di ba, bago natin ituloy mga kababayan, naalala ko lang dati, mayroong may komento or quote card si Sara Duterte na sinabi niya, give me 100 billion at aayusin ko ang problema ng DepEd. Eh, 'di ba hindi lang 1 billion yung nakuha niya eh, talagang bilyon-bilyones eh. 'Di ba? Naasikaso ba? Natugunan ba yung problema sa DepEd? Pagka-problema pa, nagkabuhol-buhol ata. Ito nga yung sinasabi ni Atty. Claire, mga kababayan, na walang silbi, hindi nagtrabaho, walang ginagawa, hindi na ayos ang programa sa edukasyon. I do not come from the education sector. Aha. I don't have an education background, Aha. so I cannot review what they are doing. Mhm. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review. Okay. Mga kababayan, sa madaling sabi doon, sa salita na yun ni Sara Duterte, wala talaga siyang kwenta. 'Di ba? Hinawakan mo yung ahensya na kung saan ikaw ang ulo. Pero sasabihin mo, you did not review. Kasi wala kang kakayahan. Wala kang alam. Kaya nagre-rely ka lang sa mga nag-review ng data. Anak ka ng tinapa. Hindi mo ba tinatanong yung mga ASEC, mga USEC mo? Diba? Yung mga ASEC mo, taga-asikaso yan. Kaya nga tinawag na ASEC, yung USEC, nakalimutan ko yung terminology na ginagamit ko dyan eh. Diba? Pero ASEC, para sa akin, taga-asikaso. Sila dapat ang tinatanong mo at yung mga USEC mo. What we can do? What are the status of these things? Dapat ganon. Diba? Tapos kapag nireport nila sa'yo, pag hindi mo naintindihan dahil mamaro ka nga lang, nagrunong-runungan ka lang dyan, tanungin mo sila, anong ibig sabihin nito? Can you please enlighten me para maintindihan ko yung bagay na to? Ganun dapat. Kaya sabog na sabog ka kay Atty. Claire eh. Kaya galit na galit ka kay Atty. Claire, parang gusto mo nang sabunutan. So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector. Okay. Dahil 1.5 million DepEd laptops Naku po, items stuck in warehouses since 2020. ang laki. Na-stock lang, di na pakinabangan. Walang ginawa. Kung hindi manira sa gobyerno, imbis na pakinabangan ng mga estudyante, na-stock, nabulok. At hindi pa niya ito nagawa ng paraan Aha. bilang namumuno sa DepEd noon. Tapos di ba, umalis na lang sa DepEd, hindi pa rin naipamigay. Hindi nagawa ng paraan, wala talagang pakinabang. At si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Tama. Nandun din po ang issue ng panis na gatas. Aha, panis na gatas, dapat pinainom nyo sa kanya yan eh. Di ba? Dapat, BP, total wala kang pakinabang, dapat sa'yo ito, panis na gatas. Diba? Baka sakali magkalaman ng utak mo. Pag na Nutriban sa mga Nutriban? public school at ito po ay nagkakahalaga ng 5.7 billion. Exactly, Dante di Austria. Ahensya pa lang, hindi niya nakinaya. Paano kung presidente pa? Mga ngamote yan. Diba? Nakita nyo naman eh. Sa kanyang mga ambush interview, kapag siya ay ni-interview, mga kababayan, ano nangyayari? Yung kanyang dila, parang nagkakanda ikot-ikot, hindi mo na malaman, yung itok-itok pa lang. 'Di ba? Sagot ng bata.
Tapos ambush interview kapag hindi nakuha, mga kababayan, scripted na pala, akala natin ambush interview, sasabihin niya, take 2. na hindi po napakinabangan Aha. ng mga estudyante. At meron din pong na bisto o agarang Mhm. na solusyonan ni Education Secretary Sani Angara patungkol po doon sa ghost students na may Ako halaga po. po na-recover na 65 million. Grabe. Go student, Sara Duterte. Sagutin, bago ka bumato ng putik, sagutin mo muna lahat ng mga ikinalat mo. Sa lahat ng naging problema mo sa DepEd, dapat sagutin mo. Bago ka bumanat sa presidente na walang alam, na nagsisisi ka sa isang presidente dahil hindi raw marunong umunawa sa mga Pilipino. Teka lang, sino ang hindi marunong umunawa? Sabi nga ng isang kababayan natin taga Pasig eh, Oy Sara Duterte, kung gusto mong sirain ang buhay mo, huwag mo kaming idamay. Kaya po tayo umaayon sa sinabi niyang pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Ayun, ibinalik po sa kanya ni Attorney Claire, mga kababayan, yung kanyang pinagsasabi na nagbabayad tayo ngayon dahil sa pagpili natin ng maling presidente. Ang totoo, hindi kami mali sa pagpili sa presidente. Nagkamali kami na ikaw ang niluklok namin na vice presidente dahil wala kang kwenta. Diba, dark mode? Naku, pag ganitong pangalan, natatakot ako eh. Dark mode. Sana hindi ikaw yung baka mamaya yung kasing dating parang may dark din na ganyan eh. Mga underground tinira yung channel ko. Nilagyan daw ng virus. Hindi na umangat. Joke lang. Emily Basig, Sara Itok. Hi po Mama Ever Hernandez, Michael Pangan. At syempre mga kababayan, sa mga bagong pasok dyan, magandang gabi pong muli sa inyong lahat. 'Di ba? Totoo naman yung mga sinasabi ni Attorney Claire Castro dito eh. Mga ka-GP Natics, kung bibilangin natin ang nagawa ni PBBM kontra sa nagawa ni VP Sara, mga ka-GP Natics, siguro pagsamasamahin nyo na yung daliri nyo sa kamay at sa paa, pero wala pa rin pong nagawa si VP Sara Duterte. Meron naman, ang ginawa niya, manira sa gobyerno. Ang ginawa niya, mga kababayan, magbanta sa gobyerno. Ang ginawa niya, ano pa? Mga kababayan, lahat ng kabaliwan pinagagawa ni Sara Duterte. Meron pa. Siyempre, ginawa niya ng urakot. Ginawa niya, nagpalaki ata ng kanyang kipepay diyan sa DepEd at diyan sa Office of the Vice President. Di ba? Yan lang naman eh. Walang ibang ginawa kung hindi galitin ng mga Pilipino, gumawa ng gulo, maghanap ng gulo. Sabi ni Vishnu, galit daw ang mga Duterte sa ayuda. Pero ghost employees, binibigyan nila ng ayuda. Hindi lang ghost employees, meron pang mga ghost students. 'Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, yung sinasabi nila galit sila sa ayuda, yan yung na-miss nila. Bakit? Hindi nila naisip, mga kababayan. Ako, ito, sa totoo lang prangkahan tayo. Ang ayuda, okay yan. 'Di ba? Sa kabilang banda, pangit din yan. Kasi, merong pros and cons. Ang ayuda, okay sa akin, kaysa naman ibulsa ang pera. Pero ang ayuda, mga kababayan, kung sa pangit mo yan gagamitin, nagagamit yan sa sabihin natin para gumanda yung image mo. Which is, hindi yan naisip ng mga Duterte. Ang pinili nila, mga kababayan, hindi sila namigay ng ayuda. Bagkus mas pinuno nila yung kanilang mga bulsa nung panahon ng kanyang ama. Yan ang kinainggitan nila na sabi siguro nila, ay pwede pala yun mangyari, hindi natin nagawa. Kung sana ginawa natin yun, di sana mas minahal tayo ng tao, baka mas nabudol natin sila. Di ba? Oh.
nagsisisi sila dyan na hindi nila naisip yan. Tanga kasi yung mga advisor nyo. Mga advisor nyo, puro pera sa bulsa ang iniisip. Kaya hindi nyo yan na-implement ng maayos. Kita mo nga, nung panahon ng pandemya, saan napunta yung pera? Sa bulsa. Oh, ang daming mga anomalya, parmali, at kung ano-ano pa. 'Di ba? Nasaan na yung pera? Wala na. Naglaho na ng parang bula. Yun, ang kinalakihan ni Sarah. Kumuha ng kumuha, kumubra ng pera. Akala niya, hindi siya makakahanap ng katapat. 'Di ba? Oh, yun ang nagawa ni Sarah, kumubra ng pera. Nanak ng tinapa. No, ayan, mga kababayan. Sabi ni Dark Mode, mahilig sila sa mga ghost kasi makadiliman sila ka GP. Correct? 'Di ba? Mahilig sila sa mga ghost. Alam niyo yung mga ghost student na yan, ghost employees na yan, iisipin niyo saan napupunta yung pera na yan. Kung ghost ito, technically, wala itong body. 'Di ba? So, sino yung body niyan? Sabi mo, GP, walang body. Tapos magtatanong ka ngayon kung sino yung body. Ang ibig kong sabihin, sino yung nagmamanipulate? Sino yung gumawa ng mga ghost student at ghost employees na yon? Doon napupunta sigurado yung pondo na hinahanap natin na para dapat itulong ito at ipangpasweldo. Pero gumawa sila ng mga tao na, syempre, mga kababayan, sabihin ng iba, hindi, GP, meron akong kakilala na ghost employees. May physical na tao talaga, pero yun ay hindi nagtatrabaho. Basta monthly lang nakaka-receive. Meron din kasi nun talaga. Oo, totoo yun. Agree ako doon sa sinabi niya. Kasi sabi niya, yung kakilala ko, gusto mo iharap kita. Pero yun nung panahon yun. Nung panahon naman yun ng tatay niya. Na sumasahod kahit hindi pumapasok. Oh, 'di ba? Kaya wag po tayong pumayag, mga kababayan, na makabalik pa ang mga kawatan, na makabalik pa ang pamilya Duterte diyan sa pwesto. Wag nating payagan na sila ay makabalik pa sa Malacanang. So dapat impeach Sara. At ang mga PDP ilagay sa inidoro. Yung mga kasama nila na nagtatago dyan sa alyansa, ilagay din sa inidoro. Oh, yung mga independent daw di umano na nagtatago, ilagay na rin sa inidoro. Yung sabi kanina, yung orange daw, tapos yung may baba, wag na daw iboto. Correct. Hindi, yung mahaba-baba, sabi kanina, no? Sabi naman ni Bishnu, 2019 lang nag-umpisa ng maraming ayuda, lalo na ang malapit ang eleksyon. Actually, hindi naman talaga dumagsa ang ayuda noong 2019 eh. Pili lang yan, guys. Mas marami pa. Yung kasi sa kanilang ginawa nila, nag-ayuda sila, no? Kumbaga, ang ginawa nila dun sa mga tao, pinasabik lang nila. Tapos hanggang doon na lang. Hindi kagaya dito kay Speaker Martin sa panahon niya at panahon ni PBBM, continuous. 'Di ba, continuous? Oh, 'yun ang kinainggitan nila. Oh. Anyway, mga kababayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat. At magkita-kita po muli tayo bukas. Maraming salamat at mag-ingat po kayo sa inyong mga pag-uwi, sa mga kababayan natin dyan na nasa trabaho pa. At doon sa mga, syempre, magpapahinga na. Sleep well. Bye! Oo nga,